Di naman sila nagalit. Di rin naman sila nagsabi ng masama. Pero parang ramdam mo na mayroong iba. Tapos ngayon, di ka mapakali. Iniisip mo agad na may nasabi ba ako? May kulang ba sa ginawa ko? Yun yung mahirap, di ba? Yung parang kailangan mong ayusin agad. Kahit in the first place, hindi mo naman talaga alam kung meron ka ba talagang nagawa. Kinakabahan ka, tapos parang alam mo yung hindi ka talaga mapakali. Hindi pwedeng matapos yung araw hanggat hindi mo na-figure out kung meron ka bang nagawa, kung okay ba sila sa'yo. And I think that's what people pleasers feel every day. Yung palaging dapat okay, okay ka sa akin. Hi, ako nga pala si Will and this is Will Talks and tara, kwentuhan tayo. And you know what? Hindi lahat ng people pleaser mabait. Minsan, takot lang talaga. Takot na kapag di naging okay, hindi ka na mamahalin. Kaya kahit pagod ka na, lumalabas ka pa rin, tinatry mo pa rin maging okay for them, not for you, for them. Pipilitin mo pa rin ngumiti. And it's not because you want to, kundi lang dahil ayaw mo na may masabi sila. At oo, minsan nag-work siya, napapasaya mo sila, napapabilib mo sila. Pero ang tanong, ikaw mismo, kailan ka huling natuwa sa sarili mo hindi dahil may na-please ka, pero dahil naging totoo ka? Pero minsan bigla na lang natin talaga may isip, no? Bakit nga ba ang bilis natin maging uncomfortable kapag mayroon lang konting tension sa tao? Bakit lagi na lang tayo nag-a-adjust para sa ibang tao? And when you really trace it back, as far dito sa nabasa ko, sabi nila, or sabi dito sa nabasa ko, natutunan mo kasing pag naging mabait ka, happy sila. Kapag tahimik ka, hindi ka napapagalitan, sumusunod ka, you're doing a good job. So habang tumatagal, feeling mo daw, love is something you earn. Hindi daw siya basta-basta binibigay, kailangan mo muna maging pleasant, kailangan mo sumunod, kailangan mo silang makasundo in order for you to feel safe, in order for you to be okay, kailangan mo maging okay bago ka mahalin. And hindi mo alam, nadala mo na yun all throughout these years. All throughout sa pagtanda mo. Kaya ngayon, approval feels like oxygen. Kumbaga, yung paghihingi ng validation, for example, okay naman yung suot mo ngayong araw na to, maganda naman yung suot mo, pero nagdududa ka kasi feeling mo hindi niya gusto yung suot mo. Feeling mo hindi gusto nung makakakita sa'yo yung suot mo, pero deep inside, you know to yourself, you're happy naman. Sabihin na lang din natin sa mga outputs na nilalabas natin dito sa social media. We're happy with what we share. We're happy with what we put. Pero, nagdududa tayo na, uy, konti lang yung views ko. Hindi ba ako, parang hindi ako na-validate tuloy pag ganito, di ba? And sa nabasa ko rin, it says, you equated being accepted with being worthy. Kaya the moment na someone doesn't like you, pag meron taong hindi ka gusto or nalaman mo talaga na hindi ka niya gusto, you start to question your worth kahit alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. And get this, hindi naman lahat ng tao makakasundo mo. And hindi naman lahat ng tao obligado na magustuhan ka rin. Kasi hindi rin naman lahat ng tao gusto mo, di ba? So, same lang. To all my people pleaser friends, let's be real. You say yes para wala ng gulo. You say yes para tapos na. You stay quiet para wala nang masabi. You give in para, end na ng convo. End call na be. This is what you do para makuha mo yung peace na sinasabi mo. But is it really peace? Peace pa ba talaga na masasabi yun kung ikaw na lang lagi yung natatabunan? Sabi ko kanina, let's be real. Ilang beses ka bang umoo kahit ayaw mo naman talagang gawin yun? For the sake of them na maging okay ang pakikitungo sa'yo, you're gonna say yes. Ilang beses ka bang ngumiti, ilang beses ka bang tumawa, ilang beses ka nagpretend just to get that validation from that person. Ilang beses mo binago yung way of talking mo or kung ano man way or man ginagawa mo just to get that validation from them or from that person. Kasi hindi yan peace. Yan ay performance. And kapag tumagal, nakakalimutan mo nang i-check kung kamusta ka na. Kasi busy ka na masyado kung kakaisip kung ano ba talaga tingin nila sa'yo. Kung ano na ba ang tingin nila sa'yo. Because I'm gonna tell you again, this isn't peace. Well, peace ba yung hindi mo ma-express yung sarili mo? Peace ba yung hindi ka makatanggi? Peace ba
Yung naglalakad ka, pretending na you're okay, putting up a smile, lagi na lang nakamaskara. Is that peace? Is that what you call peace? And ang mahirap nga dito, tulad nga na sinasabi ko kanina, nasasanay ka na. You're getting used to it. Nasasanay ka ng ikaw ang nag-a-adjust. Nasasanay ka ng ikaw ang nag-a-absorb. Ikaw yung kakain ng lahat ng bigat. Lahat ng nararamdam ng hindi naman dapat mo sinosolo para lang maging okay yung paligid mo. Ganyan kasi tayo no? Takot tayong ma-offend sila. Uy, na-offend ba kita? Uy, sorry may nagawa ako. Kahit when you look at it, wala ka naman talagang ginagawa. And ayun, may mga tao nga talaga na kahit anong gawin mo, kahit anong bait mo, kahit anong effort mo, hindi ka pa rin nila magugustuhan. Hindi ka nila makikita the way you want them to see you. And that's okay. Hindi mo naman trabaho i-convince lahat ng tao na magustuhan ka. At saka, hindi mo na kontrolado yun. All you can control is what you do. Their feelings, their actions, it's out of your control. And if it's out of your control, you can't do anything about it, right? Kaya wag mong gawing daily mission mo or daily task mo yung i-convince sila na magustuhan ka. Kasi even though, sabihin natin, sige, nasaktan mo sila noon, let's put it in that scenario. Or sabihin natin na hindi nila nagustuhan yung version mo noon and nagbago ka na ngayon. It's still their choice not to see it. Yung version mo ngayon, it's still their choice. Kung ang gusto pa rin nilang tingnan is yung version mo dati. And it's not on you. It's not on you. You can say all the right things, do all the right things, and still, hahanap pa rin sila ng way para hindi ka magustuhan. Kasi baka nga hindi ka talaga gusto, and that's okay. I'm gonna repeat it again and again, that's okay. Hindi mo kailangan maging lahat para sa lahat. Your peace, your true peace, it begins when you stop performing for other people. Then you start accepting. Hindi lahat ng tao para sa'yo, at hindi ka rin para sa lahat ng tao. Kaya sana matigil na yung mga okay lang ba ako kanina? Every time na meron kang ganap sa life. Sana matapos na rin yung mga moments na hindi mo kaya or hindi ko kaya pag di ko siya napasaya eh. Or yung times na paulit-ulit mong babasahin yung message niya or yung text niya kasi baka iba yung tono. Baka galit siya. Baka di siya okay sa'yo. Dapat mo ba siya ulit i-chat? I hope those things come to an end. Kasi in reality, sa totoo lang, yung mga taong para sa'yo, hindi mo kailangan kumbinsihin. You deserve to be in spaces. You deserve to be in spaces na hindi mo kailangan mag-perform just to feel accepted. This is not a performance. You have to be you. You don't have to be someone else. You don't have to pretend. You don't have to pretend that you're happy. I mean, how can you be truly happy if you're gonna always pretend na happy ka? Will it make sense ba ako? And now maybe it's time. Maybe it's time to finally accept. Stop saying yes to everything. Kasi nga, pag palagi mong inuuna yung approval nila, baka mawala na yung sarili mong gustong ikwento. Kasi in the end, ang gusto mo lang naman talaga, mag-ikaw. You. Happy. Kaya kung people pleaser ka, alam kong gets mo to. Pero sana ngayon, subukan mong piliin yung sarili mo. Kahit hindi ka nila maintindihan, basta ikaw, gets mo yung sarili mo. Kwentuhan tayo next time.